Pag-usapan pa natin ang curfew sa Maynila kasama si Mobile Journal, Denise Valdesancho. Denise, bakit daw ay pinatupad itong curfew? Ika nga, no? Curfew, sabi ni Yorme. Pops J, ever since naman nung dati pang naluklok si Mayor, talagang yun yung mga isa sa pinupush niya. At pinush din naman niya ng dati nating alkalde na si ex-Mayor Hani Lacuna. Pero ngayon talagang ang gustong i-conceptualize ni Mayor nun sa ambush interview niya kahapon, yung maramdaman yung pagiging ama niya. Kasi bilang ama nga raw, talagang nababahala rin siya, nag-worry siya na yung ibang magulang, protektahan nyo rin yung mga anak nyo. So kaya talagang pinaigting niya yung curfew para maiwasan daw yung mga riot, yung mga pagdrugs, yung mga biso, yung mga pagbili ng alak na usually we'd assume nangyayari sa mga ganyang oras, 10 p.m. to 4 a.m. Paps. Ikaw ba, Denise, nabalitaan mo rin mismo yung mga kinasasangkotang gulo dyan sa Maynila na sangkot ang mga minor de edad? Paps, bilang Manileño din, yes, talagang sa gabi hindi nga maiiwasan yung mga ganyan kung hindi nababantayan. So kahapon nung Romonda rin kami, pero dahil umuulan nga, mas mapapansin mo na payapa yung lansangan ng Maynila, which is exactly yung gustong maging effect nitong administrasyon ni Mayor Isko Moreno. Ayun, nabanggit mo nga, Denise, na sumama ka sa pagronda mismo ng mga pulis. Kamusta naman ang inyong pag-iikot? Paps, medyo tinimingan nila kasi talagang bumuhos yung ulan kahapon, napakalakas, bandang alas 10 mismo, mga hanggang alas 12. Pero tuloy-tuloy yung operasyon nila at nung tinanong ko nga, nung kinamusta ko nga yung mga ilang pulis, nung pa lang daw, June 30, pagkaupo ni Mayor Isko Moreno, nagpa-implement na agad na Romonda ang kapulisan ng ang Manila Police District para mabantayan yung mga nag-iikot or mga nagkakalat na mga kabataan sa lansangan at everyday daw yan. Pero kung i-compare nga, Paps, hindi ko lang din sure kung timing na umulan, tahimik talaga ang lansangan ng Maynila. Okay, Denise, paano yung mga manggagaling sa mga establishmento katulad halimbawa ng computer shop o may binili lamang sa tindahan? Oo, Paps, itong Executive Order number 2 nga na nilagdaan ni Mayor Isko Moreno, base sa mga ilang ordinansa, kabilang na dyan yung Ordinance 8046, may mga exemptions naman dyan sa ating rule, no? Hindi naman basta-basta na nasa lansangan ka lang, pakalat-kalat ka na. Halimbawa, may mga exception, may mga night school, yung mga bibili for emergency, or yung may mga kasamang guards. Yung mga ganyan, exempted naman yan. Pakita na lang ng proof, Paps, no? Pero syempre din sa mga pasaway, mga paulit-ulit yan, meron niyang consequence, Paps. Denise, paano kung hindi nasundo ng magulang o guardian yung bata sa center? Ano ang gagawin? Paps, meron tayong mga district offices na sinabi nila, binanggit nila, open 24 hours. Ito yung mga magsisilbing processing centers. And kanina lang din dun sa meeting ni Isko Moreno, kasama niya yung mga ilang barangay leaders, nanghingi na siya ng tulong sa pagprotekta at yun nga, pagbantay sa mga kabataan. So as much as possible, tulong-tulong po tayo na maging processing center ito. Dito natin bantayan yung mga anak, kung walang mga magulang, kung walang guardian na kukuha. Yung mga barangay mismo, tumulong na sa mga makukuha o madadakip. Denise, saan ba yung maituturing na parang hotspot sa dami ng mga pag-alagalang mga minor de edad? Meron bang gano'n na talagang babantayan? Pops J, you would guess syempre dun tayo sa mga pinakamalalaking area, the one with the most population, for example, yung mga Tondo. Pero based dun sa nakuha nating data from kay Sir or kay Major Philip Ines, so far, Pops J, kanina, marami-rami na silang nakuha or nadakip kanina sa Santa Cruz at Malate. Ilan na yan? Meron na agad mga 11 minors na nakuha. Pero so far, binabantayan pa rin daw nila, sinisilip pa rin nila kung saan nga ba, kung may magpapasaway pa nga bang mga menor de edad ngayong may curfew na. Pops. Okay, Denise, paano kung may mabalitaan pa rin kinasasangkot ang gulo itong mga menor de edad bukod sa magulang? May mananagot bang iba? Pops, based nga dun sa ordinance, talagang mahigpit meron kasi siyang consequence. So una, bibigyan ka lang ng reprimand. Pero kung mauulit, Pops, may mga penalty na babayaran. At may mga ilan nga tayo nakausap na mga magulang din kanina na dapat talaga gusto nila daw yung magulang sana yung managot para sa anak dahil bilang magulang nga daw, responsibilidad mo yung mga anak mo, Pops. Okay, maraming salamat, Mobile Journal, Denise Valdesancho.